Ang umano'y 96.5 million pesos na ghost project daw sa Davao Occidental ng St. Timothy Construction ng mga Diskaya ang ugat ng kaso. Ano ho ba ang sagot ninyo sa paratang po na ito? Actually, ma'am, project na yan sa Davao Occidental, ano, yan po yung rebatement ng river ng Kulanan, Abad Santos sa Davao Occidental. Actually, Ma'am Cheryl, ano, tapos na po yan. Tapos na po yan. Base po sa mga nakalap naming mga ebidensya na isinumite ng mga engineers ng DPWH ng Davao Occidental, tapos na po yan. Yan po yung mga inatas nilang mga pictures na talagang nagpapatunay na tapos na po yung project. Okay? Na-repair na po yan kasi nga na-wash out po yan ng mga magkakasunod na bagyo. Actually yan, yung project na yan, Ma'am Cheryl, nag-umpisa yan January ng 2022, nakuha ng St. Timothy, nung nagkaroon sila ng go signal para mag-umpisa, nag-umpisa po sila. Kaya lang po, hindi ho natin pwedeng labanan ang natural calamities, Ma'am Cheryl, hanggat hindi natatapos ang proyekto. Prone po yan sa pagkasira. Kasi hindi ho pwedeng mabilisan naman ang trabaho. So, hindi ho natin mapipigilan ang pagbaha, ang kalamidad. So, nadadamay ho yung proyekto. Pero at the present, Ma'am Cheryl, tapos na ho yan. Tapos na ho yan, yung project na yan. Kailan po ito natapos? I think last month. Tapos na po yan. Kahit ipapapuntahan nyo ng field reporter din nyo. Kaya nga ho, nagtataka ho kami, bakit hindi pinagbigyan yung mga ebidensya ng mga public respondents, no, yung mga DPWH from Davao Occidental, na suriin, balikan nila yung project kung talagang hindi pa tapos or ghost project or tapos na. Napakasimple lang naman ho eh. Kaya nagtataka ho kami bakit na-file yung kaso na sinasabi nilang ghost project. Paano mo masasabing ghost project yun? Tapos na po yung proyekto, nandun po nakatayo. So, kung sakali man pong lumabas itong warrant of arrest at ito po ang pinagbabasihan na kaso, ito pong 96 million mahigit na proyekto, kung sinasabi niyo pong kayo'y may ebidensya, may video, ano po, natapos ang proyekto, so hindi po ito rason para arestuhin ang inyong kliyente. Nasa sa korte ho yan. Ayaw ko hong pangunahan yung korte. Makikita naman niya yung records ng kaso, no? Kung nandun nga yung mga picture na yan na ibinigay ng mga public respondents from DPWH Davao Occidental. Sila po kasi yung nagbigay ng mga ebidensyang yan base sa kanilang counter affidavits, ma'am. Mga respective counter affidavits nila. So sila po yung nagbigay niya na siguro hindi na-appreciate ng field investigator o investigating team ng ombudsman. Kaya siguro i-file yung kaso. Pero sa amin naman po, since yung si Timothy at yung presidente nila, si Maria Roma Diskaya Rimando, sa tingin namin wala siyang pananagutan dyan kasi tapos po yung project. Actually, we were able to get a video of that, but we'll show it po later, na sinasabi nga po mula sa DPWH na parang drone video pa po yung ipinadala sa atin na ito daw ho yung 96.5 million na sinasabi nga daw pong ghost project. Alright, paano po tinatanggap ang rekomendasyon ng ombudsman na walang piyansa para nga sa kasong malversation? Nirerespeto po natin yung findings ng ombudsman. Trabaho nila yan. Pero ang sinasabi lang po namin kay Ma'am Roma Diskaya, Rimando, saka sa St. Timothy Corporation, talagang tapos po yung project na yan. Sana binalikan muna nila bago nila final yung kaso. Okay? Tungkol naman po sa kanilang kay Ma'am Rimando na voluntarily surrender po siya kagabi, kay Ma'am Sara bilang spokesperson niya, hindi ho yan tatakas sa legal na proseso. Nandyan lang ho yan, ma'am, si Ma'am Sara. Nag-iisip. Pero hindi yan tatakas. Hindi yan tatakas.